Isang magandang araw ng Sabado mula sa inyong lingkod, Mariela Mercado Enriquez, ang inyong Peso Manager at Local Youth Development Officer ng LGU IBA. Muli tayo magkakasama ng isang buong oras dito lang sa radyo natin FM 105.7. Bago ang lahat, pagbati muna sa ating mahal na Mayor, Mayor Irene Maniquis Binan at SB Member Margie Maniquis Novina. At of course, sa ating mga masugid na tagapakinig dito sa IBA Maabig Ka, magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama ko po, of course, ang aking co-host sa Himpapawid, Miss Chantal Ababan. Hello po, ayan, mabuhay po sa lahat ng mga Ibanyans. Happy Saturday po. Ayan, panahon na naman ng pasukan. Opo. Ayan, Kamusta back to kaya? school. Kamusta kaya yung mga magulang nating At syempre yung mga estudyante, Oo. kamusta naman kaya sila Kumustahin ngayon? muna natin yung mga magulang. Alam ko, naging abala Magastos. sila. Abala, magastos. Ayan, at talagang nag-aligaga sa unang Yes. araw ng school nung Monday, no? So, ngayong umaga, dahil nga pasukan na naman, kasama natin walang iba kundi from DepEd, ang Principal 3 ng IBA Elementary School, in behalf po ni Sir George Akupan, Ma'am Mariflo Aisip. Ma'am, good morning. Yes, good morning po, Ma'am Mariela, Ma'am Chantal. Magandang araw po ng Sabado sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Magandang araw po ng Sabado. Ayan, so welcome ma'am, no? Ang fresh ni ma'am, mukhang hindi pa na ng stress si ma'am. Oo dahil nga, kasi first kasi week wala pa pa lang, lang. wala pa masyadong stress sa pero mga totoo bata. nga bang Oo. walang stress? Yun yung aaramin natin Yes. kay Ma'am Mariflo ngayong Opo, umaga, no Total, ma'am? kinamusta natin yung mga magulang, Yes. kahit hypothetical, Kayo naman, ma'am, kumusta ang naging pagbubukas ng klase sa DepEd? Sa kabuuan, itong buong linggo natin, naging maayos, matagumpay ang pagbubukas ng klase for school year 2026-2027 dito sa IBA. Naging handa ang ating mga paaralan sa ilalim ng DepEd sa pamamagitan ng paghahanda nila mula pa nung Brigada Eskwela at nitong Oplan Balik Eskwela. Kasi karamihan sa ating mga mag-aaral ay nakapasok nitong unang araw, naging maayos naman at ang mga pasilidad natin naging maayos dahil nga naihanda natin sila nitong Brigada Eskwela. Ayun. So, bago pala yan, ma'am, alam po namin, kayo din po ang maging partner namin sa educational assistance. Ay, correct. Yes. Oo. So, pabatid lang po sa ating mga guro sa high school. Nako, maraming salamat po. Naka-payout po tayo nitong Friday ng at Yes, least ng 1,400. 1,400, yes. Ayan. So, maraming salamat po mula kay Mayor Irene, mula po sa pamahalaang lokal ng IBA sa pagtulong po ninyo, sa masigasig ninyo pong pagtulong sa educational assistance ng ating pamahalaang lokal ng IBA. So Ayan. sinikap Thank you po very much talaga po. natin na maihabol, no? Yes. Dahil although hindi natin naihabol bago ang pasukan, at least for the week po, no, for the first week ay matanggap na po ng ating mga junior high school. Yes. So po kasi makutinong proseso po Yes. kasi yan dahil meron po tayong accounting, sumasagot po tayo sa COA. Of course, alam ni ma'am yan dahil kasama din po namin sila sa paggogobyerno na kailangan po ay may mga attachments. So, pasintabi po sa mga magulang na pabalik-balik. Opo. Siguro medyo nainis. Pasensya na po. Pero alam nyo naman po na sumusunod po tayo sa Sa tamang patakarang proseso, yes. ng gobyerno. So, maraming salamat pa rin sa ating mga magulang na tinatangkilik yung educational assistance. No? Miss Chantal? Yes. So, ayun. So, again, thank you po. No? So, mabalik lang po tayo no, sa usapang pagbabalik eskwela. So, nabanggit nyo, ma'am, no, yung na naging handa naman po tayo no, pagdating po sa unang linggo ng pasukan. So, ma'am, ano pa po yung mga ibang obserbasyon nyo, lalo na po pagdating sa attendance ng mga bata? May mga pumapasok na ba? O like may mga nakabakasyon pa po ba ngayon? Ano po yung mga naging general observations natin, ma'am?
Oo, karamihan sa ating mga mag-aaral, nakapasok naman noong unang araw. Nakita natin yung aktibong partisipasyon nila at ng mga guro, ng mga magulang, at syempre ang ating lokal na pamahalaan. Actually, first day pa lang po ay namahagi na ang ating local government unit sa pangunguna ng ating butihing mayora, Mayor Irene Maniquis, ng mga kagamitan sa paaralan. So may mga ilan-ilan naman po siguro na mga bata na hindi pa nakapasok pero sa pagtutulungan ng mga guro at komunikasyon sa mga magulang ay pinilit naman natin sila at hanggang nung Thursday ay nadagdagan pa ang ating enrollment. Okay. So, bilang medyo maganda po no yung attendance po ng ating mga estudyante. Ngayon, ma'am, pag-usapan naman po natin yung pagdating po sa mga hamon po na kinakaharap natin madalas lalo na sa simula ng pasukan. So, pagdating ma'am sa mga mag-aaral po, ano po yung madalas nating na-encounter na challenges po pag simula ng pasukan? Okay po, karaniwan na mga hamon, ito halos taon-taon po ito sa unang linggo, syempre po ang adjustment ng mga bata, lalo na sa mga kinder, Yes. sa grade 1, yung bagong schedule nila at alam naman natin na nanggaling sila sa medyo mahaba ring bakasyon. Tapos, learning environment, Yes po. sa mga bagong guro nila, may ilan din na nahirapan sa pagbalik sa routine sa pag-aaral. Siyempre, yung iba dyan, gumigising ng tanghali na. This time, kailangan nilang gumising ng mas maaga, lalo nga at katatapos ng bakasyon. Iyon po. Ayan, so totoo yun sabi po ni ma'am, no? Ako example na lang yung kapatid ko po, siya ay grade 7 na ngayon. Dati, nagigising siya ng mga 9:00. Ngayon, pahirapan siyang gisingin ng 6 a.m. kasi maaga po yung kanyang pasok, no? So, ayan po, sige, na pag-usapan na po natin yung tungkol sa mga estudyante. Ngayon naman, ma'am, meron po ba tayong mga hamon naman na kinakaharap pagdating naman po sa mga facilities po natin, yung mga rooms natin, mga gamit po natin sa eskwelahan? Opo, sa kabila ng paghahanda ng bawat eskwelahan para sa pagbubukas ng klase, mayroon pa rin po tayong mga hamon katulad ng kakulangan sa silid-aralan, yung ibang paaralan natin dito sa IBA at hindi lang po sa IBA, buong Pilipinas po ito. Nagkakaroon po ng kakulangan sa upuan at limitadong mga learning resources. Subalit, patuloy po na ginagawa ng DepEd, kasama po ang ating local government unit, ang ating provincial government, para matugunan po itong mga kakulangan na ito. Nagkakaroon po tayo ng resource augmentation. Kaya nga nandiyan din ng Brigada Eskwela, nagkakaroon po tayo ng suporta mula sa pamahalaan, ganun din sa ating mga iba't ibang stakeholders. Okay po. So, at least kahit papano naman, no, ay natutugunan po natin tong mga hamon na to, no, Ma'am Ella? So, kumusta naman po, ma'am, yung naging pagtutulungan ng guro, ng LGU, at iba pang stakeholders? Siguro po to particular nung Brigada Eskwela po, nagsimula tayo dyan. So, kumusta naman po yun, ma'am? Oo, napakaganda po ng pagtutulungan ng ating mga guro, magulang, LGU at iba pang mga stakeholders natin sa pagbubukas ng klase. Makikita po natin dito sa nangyari ang tinatawag nating bayanihan sa edukasyon. Yung mga guro po natin, aktibo silang naghahanda, gumagabay sa mga mag-aaral habang yung mga magulang naman ang kanilang katuwang na sa pagtiyak na yung mga anak nila ay nakakapag-aral ng maayos. Malaki naman din po ang tulong talaga ng ating lokal na pamahalaan na sa pagbigay nila ng suporta katulad ng nabanggit ko kanina, ang mga kagamitan sa paaralan, pagsasaayos ng mga pasilidad ng mga paaralan at iba pang mga pangangailangan ng ating mga paaralan. Kabilang na rin dito ang kakulangan sa guro.
Gayon din naman yung partisipasyon ng mga private sectors natin, yung mga community partners natin, patuloy pong lumalakas, umiigting ang pagsuporta nila sa mga programa ng DepEd, lalong-lalo na nga po nung nakaraang Brigada Eskwela. So sa kabuuan, yung partisipasyon at kooperasyon mula sa iba't ibang sektor ay naging malaking susi upang maging maayos, matagumpay at safe ang pagbubukas na pagpapatuloy ng makapagbigay ng dekalidad na edukasyon ng Department of Education. Ayan, Opo, nabanggit niyo po dun sa mga sinabi niyo kanina, ma'am, na yung kakulangan sa guro. Pero sa ngayon, Ma'am Chantal, marami ng passers. Marami na tayong passers. Oo, Recently, na- kinongratulate Yes, natin so sila. Muli, Nasa congratulations 50 sa plus ating yata yung from Wow. Bayan ng Iba. Bayan ng Iba alone yung Yes. 50 plus. So, So, congratulations po sa inyong lahat. At of course, meron tayong top-notcher dyan. Yes. Yes, congratulations sa ating pangilan nga siya. Top 10. Si Top Miss 10, Miss Maxine Pacheco. Yan, Miss Maxine Pacheco. Congratulations. Bukas po ang Local Youth Development Office para sa IBA Incentives Award. Ayun. IBA Academic Incentives Award. Meron po Yes. tayong ganun, ma'am, sa mga cum laude. Top-notchers, pwede po silang mag-inquire sa amin. Yan, visit nyo lang po ang ating Local Youth Development Office page. Ayun, nasingit ko lang, ma'am, kasi yung, So, Yan. yan pala, marami palang bakante sa DepEd, may kakulangan sa guro, marami tayong pumapasang guro. Yes. So, of course, mag-apply po tayo kung kaya po natin. Ayan. Yeah, so may additional kwento lang ako na in relation dun sa question natin kay Ma'am Mariflo, yung sa pagtutulungan ng LGU, magulang, tsaka ng ating mga guro. Yung recently po, sa palagay ko po sa IES po yung bago nating SNED classroom po, no, na binisita po ni Mayor Irene recently, yung opening po noon, no. So isa po sa mga nakakaantig na project po na program na tinutukan po ni Mayor Irene dahil talagang nakausap niya po ng personal yung mga magulang, even yung ating mga SNED teachers po, facilitators, hanggang sa dun po sa mismong open po natin ng kanilang classroom ay nasaksihan po ni Mayor. So talagang makikita po natin doon yung pagtutulungan talaga, no, nung local government and of course our education sector po para sa mga bata. Ayun po bang SNED facility natin, ma'am, may mga, yung para turuan yung mga bata na, magtupi ng mga Yes yung po. napaghigaan, Yung ganun mga ba? functions nila. May occupational therapy dun sa SNED facility natin, ma'am. Actually po, sige, gamitin ko rin po ito, pagpapasalamat sa ating Mayora sa pag-repair, pag-enhance ng ating pagde-develop ng ating SNED facility sa IBA Elementary School. Kasalukuyan po meron kaming 50 enrollees under the Special Needs Education program ng IBA Elementary School. Yes po, ma'am. Doon po meron kaming SPET o Special Education Teacher na gumagabay para sa pagbubuo ng skills ng ating opo. mga Yun ang kailangan kasi yes, nila. Opo. until such time po na ang ating mga estudyante under the special needs education ay mai-mainstream na natin. That's Ganun nice. po. So, Opo. actually, this school year, from last year, marami na po tayong na-mainstream na mga bata. Wow. Ayun. Ayan, mabuti naman po. So, yung magandang balita po yan. And alam ko po, isa rin po to sa gustong tutukan po talaga ni Mayor. Yes. Yung matulungan po, mabigyan po yung, kung ano pa po yung kailangan ng Yes. ating mga SNED learners. So, yun po, no, naisingit ko lang din po dahil naalala ko lang nung nakaraan yung pinuntahan po ni Mayor. So, ayan. So, maganda po na nalaman natin na meron pong pagtutulungan po, no, sa iba't ibang ahensya po natin dito po sa atin sa bayan ng Iba. So, ngayon naman po, ma'am, no, so, nabanggit na po natin yung ating mga teachers. And kayo po, bilang mga frontliners po pagdating po sa edukasyon, alam naman natin ang mga teachers, wala pa man pasok, nasa eskwelahan na, di ba? So, Yes. ano naman po yung inihanda na suporta ng DepEd po para sa ating mga teachers ngayong school year po?
Apo, umpisa na suporta ng DepEd sa kanila ay nagkaroon po sila ng 1 month na no disruption break. Yes. Oo Ibig nga po sabihin, pala. hindi namin sila pwedeng istorbohin sa kahit anong paraan. So, it started on April 1 hanggang April 30. So, wala pong iistorbo sa kanila. So, no disruption. So, bilang mga frontliners kasi ng education natin, ang DepEd naman ay patuloy ang suporta sa ating mga teachers sa iba't ibang paraan para lalo silang maging epektibo, lalo na itong parating na school year o itong bagong school year 2026-2027. Una, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng training at saka professional development programs para mapalakas natin ang kaalaman at saka kakayahan nitong ating mga guro para sa makabagong paraan ng pagtuturo. Ano po, ilan lang ang capacity building on reading strategies na talagang ito po ang tinututukan natin ngayon. Nagkaroon din ng training on enhanced basic education curriculum, yung bago nating curriculum ngayon, so yung dating tinatawag nating matatag curriculum, so this is now the enhanced basic education curriculum, nasa last phase na po tayo, so grades 5, 6, and 8. So nagkaroon din po ng training after nung no disruption break ng teachers. Nagkaroon din tayo ng training sa mga teachers on Khan Academy, enhancing numeracy instruction, at iba pang mga professional development programs para sa teachers. Ito ay mula sa district ng IBA hanggang sa division initiative training programs hanggang din sa regional office activities. So, pangalawa naman, sinisikap din nating mabigyan ng mga guro ng sapat na teaching and learning resources. Kabilang dito ang modules, kabilang dito ang other learning resources tulad ng mga digital tools na makatutulong sa kanilang paghahanda ng mga aralin. Meron ding inilaan ng DepEd sa kanila na cash allowance para sa kanilang mga kagamitan sa pagtuturo na actually, naibigay na ito first week pa lang ng pasukan para sa kanilang paghahanda. Meron din pong mga mechanisms katulad ng mentoring, coaching, technical assistance para magabayan natin yung ating mga guro sa pag-address sa mga hamon sa classroom, lalong-lalo na rin sa mga updates sa education system, katulad nga po ng bago natin ngayon, hindi na po first grading, second grading, third grading, and fourth grading. Meron na tayong tinatawag na 3-term school calendar. So, 3 terms na lang po siya. At meron din tayong mga bago na revised na grading system, assessment, awards and recognition sa mga bata na bago na rin po ito. At other updates po sa education system natin, patuloy pong ine-enhance ang kaalaman ng mga guro dito. Nakikipag-ugnayan din, of course, ang DepEd sa LGU at iba pang partners natin para mabawasan ang administrative workload ng mga guro. Actually, nung teacher ako na rin ang taga-type. All in one. Yes po. At yun po ang iniiwasan ngayon ng Yes. DepEd. Para ang ating mga teachers ay mag-focus na lamang sa pagtuturo. So, nabanggit ko na ang ating local government ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga support staff sa ating mga opisina na siyang gagawa ng mga administrative workloads ng teachers. Patuloy din ang pagdagdag natin ng administrative officers, project development officers. Actually po, ang DepEd Zambales ay nagko-call sa ranking. Hiring currently. Hiring ng 75 or 79 na administrative officers at saka 25 na
project development officers. Wow. Opo, para po mabawasan ang administrative workloads ng teachers at focus lang po talaga sila sa pagtuturo. At ang ating local school board, ang ating provincial school board, naglaan din sila ng slots para sa ating learning facilitators. Ito yung mga katuwang ng mga teachers natin sa pagtuturo para medyo gumaan naman ang workload nila. So sa kabuuan, layunin kasi ng DepEd na alagaan ang kapakanan ng ating mga guro. Bigyan sila ng sapat na suporta kasi naniniwala tayo na ang isang mahusay at masiglang guro, susi ito sa tagumpay ng ating mga mag-aaral. Ayan, so malaking bagay talaga na kakapacitate na ng DepEd yung ating mga teachers. No, yun nga, ako po ay anak ng isang teacher. So, alam ko po yung struggle, alam ko po yung paghahanda bago pang pasukan. Ayan, so shout out sa aking nanay, Leila Mercado Enriquez. Ayan, ang sa grade 1 teacher sa Amongan Elementary School. So, ma'am, of course, meron tayong capability development, kung ano-ano man. Kumusta pagdating sa salary? Okay na po ba? Ano po ang mga ginagawa ng DepEd? Of course, mahirap magturo. Lalo sa elementary, ma'am, mahirap talaga Opo. magturo Yes. dahil makukulit ang bata, hindi mo alam. Para ka na talagang second nanay dyan, ma'am. Totoo. Tama? So, kumusta pagdating sa salary? Competitive na ba? Okay na ba? Yes po, masasabi ko naman na competitive. Aside po doon sa tranches na ginagawa, different tranches Yes, opo. ng ating gobyerno. Meron po na ginawa din na expanded career progression ng ating Department of Education. Ito yung Teacher 1, maaari kang maging Teacher 4. Kung Teacher 2 ka, maaari kang maging Teacher 5. Kung Teacher 3 ka, maaari kang maging Teacher 6. So, eto, a-applyan mo ito, merong years in service. So, hindi na ganun kahirap noon. Kasi, bago ka maging Teacher 2, kinakailangang may service ka na ganito Katagal. Yes po. Tapos meron kang unit sa iyong masteral na ganito katagal. Tapos kung ano-ano pang mga trainings and so on. This time, mas pinadali po. And inabot na, kung noon ay hanggang Teacher 3 lang, ngayon po ay inabot na hanggang Teacher 7. Wow. Noon po, hanggang Master Teacher 4, pero sa mga katulad nating provinces na ilan lang ang mga estudyante, hanggang Master Teacher 2 lang. Iilan-ilan lang ang Master Teacher 4. This time, umabot na siya hanggang Master Teacher 5. So, yun yung naging bago rin sa ating edukasyon para tulong na rin sa ating mga guro. Yan, masayang marinig po yan talaga. Kasi talaga ang teaching is a noble profession. Kaya Yes. natutuwa po kami marinig na ganun na po pala talaga ang ginawa ng DepEd. Talagang in-enhance na talaga din po kayo. Actually po sa Zambales, nagkaroon tayo ng approved expanded career progression na na-submit natin sa regional office at na-approve. I think that's more than 2,000 teachers. Wow. Parang 2,000 to 3,000 teachers kasi kasalukuyan pa rin, ongoing pa rin ito. At this time, marami-rami na rin po ang naaprubahan ng ating Department of Budget and Management na NOSCAT na ibaba na. Ayun, so mayan masaya po tayo gaya ng sabi ni Ma'am Mariela, no, dahil matagal na po natin na pinapangarap para sa ating mga guro, no, na mapangalagaan po yung kanila naman pong kapakanan pagdating po sa kanilang pagtatrabaho. So ngayon naman ma'am, mabilisan lang po pag-usapan lang din natin yung pagdating po sa ano po yung target ng DepEd po pagdating sa kalidad ng edukasyon at learning outcomes po ng mga mag-aaral po natin? Opo.
Ang pangunahing layunin ng DepEd with regards sa ating quality sa ating education ay magkaroon ng, of course, quality education at masiguro na ang bawat mag-aaral ay makamit nila ang kinakailangang learning competencies sa bawat grade level nila. Nakatuon tayo sa pagpapalakas ng foundational skills. Ito yung pagbasa, pagsulat, numeracy. Kasi naniniwala tayo na ito ang foundation ng pagkatuto. Kasama rin sa target ay ang paglinang ng critical thinking skills, problem solving skills, at higit sa lahat, values formation para maging handa ang ating mga mag-aaral sa mas mataas na antas ng pag-aaral at syempre sa tunay na buhay. So nabanggit niyo, ma'am, no, na ang talagang tinututukan ng DepEd ngayon, yung pag-boost ng foundation skills ng mga bata. Pero ma'am, sa tingin niyo, ito malimit pag-usapan kahit sa online, Yes. sa news. Meron po bang learning gaps pagdating sa Pilipinas as a whole? Yes po. Actually, kaya nga po nabuo din ang EDCOM 2. Ito yung Second Congressional Education Commission. Dito po, nakita nila na talagang mayroong mga learning gaps. So, yung mga international assessments, medyo nahuhuli talaga po ang Pilipinas. That is why, ang kailangan natin, according to researches talaga, nakita natin na yung foundational skills, reading, writing, etong numeracy. Yes. Ito kasi yung dapat na nililinang natin. Mahirap nating ituro sa bata ang science, mahirap nating ituro sa bata ang iba't iba pang mga asignatura na hindi sila marunong magbasa. Yes. Kaya Opo. eto, bumabalik tayo sa foundational skills. Opo, lalo nung mga nakarang pag-uusap din yung tungkol sa reading. Yes. Yes. Opo, yun din yung talagang sinusolve Yung ng DepEd proficiency sa ng ngayon. Kasi alam ko mga na pag-uusapan nila Sir George, ng mga principal sa school board, yung sa reading po natin. So yes ma'am, tuloy niyo po. Yes. So, dahil dyan, maaari na nating ma-fill in yung gaps. Dahil kung ang bata ay marunong magbasa, marunong sa numbers, so pwede nang ipasok ang science, pwede nang ipasok Yes. ang chemistry, ang physics, at pwede na tayong makasunod or makasabay sa international assessments. Opo, kasi parang nakakabahala. Nakita Oo. sa social media, sa Facebook, online, ganyan, na yung hindi nakilala ng mga bata, yung mga, Yung mga historical figures yes, natin, oo. medyo nakakaabahala sa part natin na makita Yes. yung ganun. Kaya maganda na marinig na sinosolve na, Na po ito tinututukan. ng DepEd. And I think Opo. malaki pa rin talaga yung impact kasi coming from the pandemic talaga, yung Yes. na-create talaga Oo. na Pero at least 'di ba ngayon ay tinatry na talaga natin po na bawiin 'yun no at mas Oo. tumaas pa. Feeling ko nga ngayon. dahil din sa pandemic. Of course, Yes. hindi naman to research-based. Tingin lang po natin na malaking naging impact nung pandemic, of course. Kasi may mga bata talagang visual learner. Kailangan Yes. ipakita sa kanila. So talaga naging malaking hamon. Hindi lang nagkaroon ng pandemic na COVID-19, pati din nagkaroon din ng learning gaps. No? So, Ayan. So but then again, ayan, so nandito po ang DepEd, ayan, Yes, at, talagang sinisikap natin no na this time talagang mapataas na po natin. And even dito sa atin sa local government, no. So isa po 'yan din sa additional na in-advocate po ni Mayor, especially ngayong term niya po yung talagang reading proficiency po ng ating mga estudyante. So hintayin po natin kung ano po yung mga upcoming na yes. programs So bago natin tayo for that. mag-end, ma'am, ito itatanong ko lang. Hindi naman mabubuwag ang senior high school. Hindi po. Yeah. Fake news po yun. Kasi maraming kumakalat sa Facebook, Oo ma'am. nga. Tama, nakikita mo. Opo. Ayan. Isa na siyang batas. Kaya po Yes. tayo nagkaroon kasi ng senior high school para makakompete tayo sa international standards. Kasi nung wala pa tayong senior high school, kalimitan ng ating mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho abroad, kinakailangan pa Hinahanapan sila, sila. oo, Oo. kailangang mag-aral pa sila further kasi yung 10 years nila sa pag-aaral ay
kulang. Kulang pa, Oo. yes. So siguro kaya po nabalita yan kasi inayos natin, in-enhance natin yung curriculum. Yes, bago na ang curriculum ng K-12, ma'am, Yes tama? po, Mm-mm. opo. And ang in-enhance, at saka po ang senior high school, meron na tayong tinatawag na strengthened senior high Yes. school. So hindi na rin ganon sa dati. Nabalita po yan noon sapagkat ang ating enhancement ay doon sa kinder to grade 10. So pinangalanan siyang enhanced K to 10 curriculum. Kasi that time, hindi pa ginagalaw ang curriculum ng high school. So siguro nung narinig nila K to 10, mawawala na ang senior high. Pero hindi po. For this year, buong Sambales na, buong Pilipinas na ang mag-i-implement ng tinatawag na strengthened senior high school. Ayan. So ito naman po, no, paalala din po sa ating mga business establishments. Patungkol naman po to sa employment, ma'am, Yes. kasi alam nyo naman, Connected. kapag sa senior high school, high. ang worry ng mga magulang, sige, hindi ko kasi kayang paaralin Ng yung aking college. anak ng college, kaya K to 12 ko na lang siya. Ang nangyayari po kasi minsan, yung mga establishments, hindi naman tumatanggap ng mga senior high school graduates. So, nawagan din po sa ating mga private establishments. Kung meron man po na sana yung mga nakapasa ng senior high school ay tanggapin natin. Yun lang naman po yung sa employment Kasi sector. ang senior high school kasi bago natin ito talaga in-establish, may 3 reasons to. Para sa kolehiyo, para sa trabaho, at para sa negosyo. Yes. Bakit kolehiyo? Kung kaya naman ng magulang na mag-college yung bata, idediretso niya sa college. Meron tayong tinatawag na trabaho. During their stay in senior high school, pwede silang kumuha ng national certificates. Yung mga Yung NC2, mga yes. NC3, Opo. mga ganyan. So, most of the skills, kinakailangan nila ng NC certificates, itong national certificates. So, yun yung tinatawag na trabaho. Negosyo, kaya kasama yung negosyo, since pag-graduate nila ng senior high ay 18 years old na sila, pwede na silang mag-apply for business, di ba po? Pwede na silang kumuha ng DTI permits and Yun. so on. So, yun po talaga ang pupuntahan ng isang senior high school graduate. Ayan. So, thank you very much po dun sa inyong statement, ma'am. No? Kasi talagang connected yan. Opo. Pag-aaral, employment, trabaho, Yes. ayan, tsaka negosyo. So, maganda pong layunin ng DepEd yan. Ayan, so okay po, no? So, very siksik yung ating mga natalakay po ngayon, no? Ito yung mga hindi masyado nang napag-uusapan, no? Especially sa ating mga magulang na nasa kanilang Yes. mga bahay. Hindi naman nila to masyadong napag-uusapan, hindi nila alam yung mga ibang ganitong impormasyon. So, ayan, sana po ay nakatulong po yung mga naging usapin po natin. Hindi lang po tungkol sa pagbabalik eskwela, kundi patungkol po doon sa mismong curriculum na kinalalagyan po ng ating mga anak po, no? So, bilang pangwakas na lang po, ma'am, no? Gusto lang po naming malaman, ano po yung pinaka-pangunahing layunin ng DepEd dito po sa IBA ngayong school year 2026 to 2027? Yes po. Ang pangunahing layunin ng DepEd dito sa IBA, kasama po natin of course ang ating Public Schools District Supervisor, si Sir George Akupan, kasama po ang mga kapwa ko school heads, mga guro ng Department of Education at ang buong Division of Zambales sa pangunguna ng ating Schools Division Superintendent Sir William Roderick Falyurin. Ngayong school year 2026-2027, mas mapabuti pa natin ang kalidad ng edukasyon at masiguro natin ang bawat mag-aaral ay natututo at magiging matagumpay. At nakatuon po tayo ngayon sa pagpapalakas ng batayang kasanayan o yung foundational skills na pagbasa, pagsulat, numeracy para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa pag-aaral. Layunin din nating mabawasan ng learning gaps katulad nung pinag-usapan natin kanina sa pamamagitan ng iba't ibang intervention support programs na ginagawa ng DepEd, katulong din natin ang ating mga local government unit.
Kasama kasi natin din sa prioridad natin ang pagpapaunlad sa kasanayan ng guro, sa pagkakaroon ng safe na learning space para sa ating mga bata, at siyempre yung pagpapatibay ng pagtutulungan ng magulang, LGU at ating stakeholders. Ayan, maraming salamat po. Ma'am Mariflo Aisip, ang Principal 3 ng Iba Elementary School. So, marami po tayong natutunan tungkol Yes. po sa bagong curriculum ng DepEd, bagong pagkakapacitate sa ating mga guro. So, maraming salamat po sa jam-packed information na inyong Yes. binigay sa amin ngayong umaga. And good luck po for the rest of the Yes. school year. Salamat din po at ating naibahagi ang layunin ng Department of Education. Ma'am, bago po tayo mag-end, may gusto ka po bang batiin? Oo, ma'am. Hello, ay mga kasamahan mo po sa IES. Siyempre. May ganon. Opo. Sige po, sa ating Department of Education, Schools Division of Zambales, sa ating Schools Division Superintendent, Sir William Roderick Falurin, kasama ng ating Assistant Schools Division Superintendent, Sir Albert Ochenko, ang buong staff ng SDO Zambales. Of course, ang ating Iba District sa pangunguna ni Sir George P. Akupan, kasama ang ating mga kasamahang punong guro sa district ng Iba, at syempre ang ating mga kasamahan sa Iba Elementary School. Ayan, so pagbati po and Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, natunghayan po natin yung mga updates from DepEd ngayong pasukan. Muli po, mamaya magbabalik po tayo para talakayin naman ang tungkol sa rainy season health concerns. Magbabalik po ang Iba Maabig Ka matapos ang ilang paalala.